ay magsapong, mag-inom. Nagyoyosi. Yun po. Kumain? Sa dinami-rami ng mga pwedeng ibisyo ng isang tao, may batas na ipinatupad para rito. Ang Syntax Reform Law. Kung ano yung syntax reform? Oo. Ano po yung idea niyo tungkol? Sa'yo si dagdagan. Basta dadagdagan sa'yo si. Basically, syntax reform, well, syntax is tax on all, refined products like alcohol, tobacco, those kinds of things. So now the reform is that they're trying to increase the tax for local production of such products. Kukuha sila ng tax sa mga sigarilyo, sa alak. Para mabawasan din yung mga taong Ang Syntax Reform Law ay isang batas na nagpapataw ng buwis sa mga produktong tabako at alkohol. Ito rin ay isang uri ng excise tax na pinapataw sa mga produkto upang mabawasan ang pagtangkilik sa pagkonsumo nito. Isa sa mga layunin ng batas na ito ay ang pandagdag ng pondo para sa Universal Healthcare Program ng bansa. Ayon sa SWS survey, 89,000 na Pilipino ang namamatay taon-taon dahil sa paggamit ng mga produktong tobacco. Higit pa rito, ang bawat isang naninigarilyong Pilipino ay kumokonsumo ng 1,073 na piraso ng sigarilyo kada taon. Dahil sa nakakaalarmang katotohanan tungkol sa paninigarilyo at pag-inom, kaya ipinanukala ang isang batas para kontrolin ang pagkonsumo nito. Nagsimula ang Syntax Reform Law noong administrasyon ng dating Pangulong Corazon Aquino. Noong 1985, isang sistema ng pagbubuwis sa Suggested Retail Price o SRP ng mga produktong sigarilyo at inuming nakalalasing ang ipinatupad. Layunin nitong baguhin ang unit-based taxation bilang ad valorem tax upang ipangkat ang mga ito batay sa low price, medium price at premium price, kung saan ay magtatalaga ng presyo sa bawat kategorya. Subalit ang nakalap na buwis ay hindi sapat, sapagkat ang mga manufacturer ay nagtalaga ng mababang presyo sa mga produktong gawa sa tabako, kahit na ang mga ito ay tinuturing na mga premium goods. Nadagdagan ang nakalap na buwis, subalit nadagdagan naman ang mga naninigarilyong Pilipino. Nagpresenta muli noong 1993 ang mga mambabatas ng floor tax sa iba't ibang kategorya ng mga sigarilyo at napabuti nito ang pangangalap ng buwis. Noong 1997, ipinasa ang Republic Act No. 8424 o ang Comprehensive Tax Reform Program upang taasan ang buwis ng mga sigarilyo sa pamamagitan ng net retail price. Sa pamumuno ng Administrasyong Arroyo, nagkaroon na naman ng isang reforma sa batas tungkol sa syntax na ipinatupad noong 2005. Ayon dito, ang excise tax rate sa lahat ng brand ng sigarilyo at alcohol ay tataas tuwing 2 taon at ang batas na ito ay magpapatuloy hanggang taong 2011. At ngayon, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino III, huling nagkaroon ng amyenda sa batas ng syntax. Sa hinabahaba ng saysayan ng batas political, ano na nga ba ang naging epekto nito sa mga mamamayang Pilipino?
na nga, promise friends. Anong kadalas ka na lang ba na naninigarilyo? Ganun pa rin. Walang dati. Alam sa akin pa rin. Siguro dati, isang kaha. Tapos ngayon, nabawasan ng isa. Nabawas na gas. Isang peraso. Mahal eh. Siyempre, mas mahal. Ang mahal, ang laki ng kanina. Pero okay lang. Basta kung maganda naman ang pupuntahan ng Pasig. Okay. Hihira na rin kayo mag-iwas. Kasi mahal na eh. Kasi hobby talaga namin. After class. Ngayon, after meals, pagkatas namin kumain. Dati siguro nakakaano kami. Dalawang kaha sa isang araw. Or isa or sa lahat. Siyempre, pagka basta nagmahal na, di kaya ako'y dati Marlboro, ngayon yung Fortune na lang. Dahil medyo mababa ang Fortune. Before effect, same lang. Yung sinasabi na the same tax reform will lessen people from smoking. That's not really the case. It's the same. Ibang other tactic is that they buy cheaper cigarettes. Same amount of cigarettes, kaso they buy different brands. Like Marlboro now costs 5 pesos. Fortune now costs Fortune 2 pesos. 2 pesos lang. So change yung tactic. Sa tingin niyo po ba may magandang naitulong yung pagtaas ng buwis sa sigarilyo at saka alak? Buwis sa alak at saka sigarilyo. Bakit po? Babawasan po ang paninigarilyo. Sa tingin niyo po ba may magandang naidulot yung pagtaas ng buwis sa sigarilyo at saka alak? Oo, kasi sabi ka ngayon, parang dumadami yung populasyon ng gumagamit ng sigarilyo at saka umiinom ng alak. Parang mas nalululong pa yung kabayan natin sa masamang bisyo. Pag mura lang yung sigarilyo at saka yung alak. Parang mababawasan yung mga emissions, parang mas magagamit nila sa pang-araw-araw nilang buhay ng matitipid nila ng pambili ng sigarilyo at alak. Parang sabi mo. Bakit po? Hindi, yung papa ko na hindi ko. Na-discourage mo ba siya naman? Oo, ayun. Isa ngayon, hindi na nandigan. Yung tumaas yung tax sa sigarilyo, sa alak. Bumaba po ba? Kumonti po ba yung sa lahat? Bali po parang wala naman po nangyari. Hindi po nabawasan yung mga bumibili ng alak sa sigarilyo po. Sige po. Sa mga mata ng mga ekonomista, ang Sin Tax Reform Law ay isang paraan upang madagdagan ang kaban ng bayan. Kinapanayam namin ang isang eksperto mula sa Universidad ng Santo Tomas para sa kanyang opinyon tungkol sa Sin Tax Reform Law. It was in a deficit. So, the government had to raise revenues. So, one of them is sin tax. Why sin tax? Well, it's, for sin products, consumers buy sin products even at a higher price. And that means consumers are willing to pay the tax. So it's very easy to impose taxes on such types of products, but not for products that wherein consumers have choices or that consumers can avoid. So actually, effective is not the budget. So at least it will help ease the budget problem, which is the deficit. So it helps in raising revenue. They say that sin taxes will curb consumption of sin products, like example smoking. But this is a kind of product that
addictive. So consumers can simply to tell consumers will simply willing to pay more with higher taxes just to consume. So it does nothing to consumption. Its only effect is on the revenue side. So actually, I would like to think that this is just a tool to increase revenue, nothing else. So walang epekto yun sa ano eh. Does it help in curbing? Hindi. In the long run, it is education that will curb the consumption of cigarettes. I welcome it, in a way, but although it does not solve the problem, it's not really the solution to the problem. Because that's like what I said, in the long run, it's education that will solve the problem, not higher taxes or higher prices. Ano man ang maging epekto nito sa ating ekonomiya, ang mahalaga ay mapunta ito sa dapat itong patungo, ang mga mamamayang Pilipino.